Ang 2 taong ito na tila boss at sekretarya ay talagang mga lihim na magkasintahan na 3 taon nang magkasama. Sa araw na ito sumama ang lalaki sa kanyang kaibigan sa isang bar para tumambay ngunit nakita niyang dumating sa likuran niya ang kanyang kasintahan. Nawala niya ang lahat ng interes sa magarbong kapaligiran at agad na kinuha ang kanyang telepono upang tanungin ang eksaktong lokasyon nito. Nang makita siyang nakadikit sa kanyang telepono lumapit ang kanyang kaibigan at inakbayan siya sinabi ang ilang bagay na ikinagalit niya. Pagkatapos dahan-daang binuksan ni Goyi ang pinto at direktang umupo sa pagitan nilang dalawa para paghiwalayin sila. Pagkatapos ng ilang pagbati sinabihan niya ang mga tauhan na magdala ng maraming alak. Natakot ang lalaki at sinubukang tumakas ngunit pinigilan siya ng kaibigan ni Goyi. Nakakatawa si Xiao Jing ngunit nang makita niya ang mga mata ni Goyi agad siyang tumigil. Pagkatapos ay nagmamadaling magpaliwanag si Xiao Jing ngunit naniwala lamang si Goyi sa kanyang nakita. Ayaw niyang makarinig ng anumang paliwanag mula sa kanya at tuluyang hindi pinansin si Xiao Jing. Dahil doon hindi nakatulog ng maayos si Xiao Jing sa buong gabi sa pintuan hanggang sa ginaisang siya ni Goyi kinaumagahan para magpalit siya ng damit at pumunta sa isang lugar kasama niya. Malamang na maghahiking sila kasama ang isang kliyente ngunit sa puntong ito si Xiao Jing ay halatang pagod na sa lamig at malamang na bumagsak anumang oras. Hindi man lang niya napansin at kahit na nakita ng mga katabi niya na hindi siya komportable wala siyang planong puntahan at pakialaman siya. Sa halip nagreklamo siya na iniisip na sinisira niya ang pakikitungo sa kalaunan ay iniwan siyang mag-isa. Ngunit si Xiao Jing ay walang anumang reklamo. Nang gabing iyon maingat siyang yamakap sa mga bisig nito naghahanap ng ginhawa. Sa oras na ito si Goyi ay nag-set up ng isang date sa isang babae para pukawin siya ngunit ito ay talagang isang petsa kasama ang kanyang arranged fiancé. Pagkatapos sinadya niyang tawagan siya at pinadalhan siya ng gamot sa hangover. Siya ay nagmamadaling lumapit ngunit nang makakita ng ganoong matalik na eksena nag-alok si Xiao Jing na iuwi siya. Ngunit malamig na sinabi ni Goyi hindi mo kailangang mag-abala at pagkatapos ay tumayo at dinala ang babaeng iyon sa bahay. Sa puntong ito pinaalalahanan siya ni Zoe na ang bagay sa bar noong nakaraan ay isang hindi pagkakaunawaan. Gusto lang ng ibang lalaki na mag-recruit si Xiao Jing para magtrabaho sa kanyang kumpanya. Hindi dahil sinusubukan siya ni Xiao Jing kaya hindi niya dapat pahirapan ang mga bagay para sa kanya. At hindi nakalimutan ng kaibigan na paalalahanan si Goyi na pahalagahan kung ano ang mayroon siya o pagsisisihan niya ito. Kinabukasan pumunta si Xiao Jing para kunin ang suit ni Goyi para sa isang party at napansin niyang may kulang. Kaya lumingalinga siya sa paligid para maghanap ng bagay na babagay sa suit. Sa sandaling iyon nakita niya ang isang lapel pin na may isang lalaking kliyente. Kasabay nito ipinagmalaki ng lalaki na ang lapel pin na ito ay mula sa isang taga-disenyo na talagang gusto niya at nais niyang ibigay ito sa kanya. Ngunit direktang tinanggihan siya ni Xiao Jing itinuro na ang pin ay masyadong marangya at hindi tumutugma sa kanyang vibe. Pagkatapos ay aktibong nakahanap siya ng isang set para sa kanya. Dahil sa aksyong ito nahulog ang loob ng lalaki sa kanya sa unang tingin. Sa sandaling ito si Baiyon ay aktibong lumapit sa pinto na sinasabing siya ang nobya ni Goyi. Ngunit hindi siya pinansin ni Xiao Jing sinabing hindi lang siya isang kundi pati na rin ang kasintahan ni Goyi. Ang pagkilos na ito ay ikinagalit ni Baiyon at sinampal niya si Xiao Jing. Nahihiya gusto pa niyang magpatuloy. Ngunit isinandal ni Xiao Jing ang kanyang ulo sa salamin at pagkatapos ay binalaan siya. Ang chairman kasama ang kanyang lihim na kasintahan ng 3 taon ay pumunta sa isang cocktail party. Unexpectedly nandoon din ang fiancé niya. Agad namang lumapit ang babae dahilan para isama ang lalaki sa isang kaibigan. Nang makita niya si Xiao Jing na nakatayong mag-isa sinadya niyang binuhusan ng red wine ang kanyang mga binti at pagkatapos ay sinisi si Xiao Jing. Tiningnan siya ni Xiao Jing na may masamang tingin. Sa hindi inaasahan hindi lamang siya naniwala ni Goyi ngunit tinulungan din niya ang ibang babae. Agad na ipinagmamalaki ng ginang kay Xiao Jing na linisin ang kanyang sapatos. Sa harap ng mga agresibong kahilingan hindi makapaniwala si Xiao Jing na ito ang lalaking minahal niya sa loob ng 3 taon. Dahil sa desperado wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kumuha ng tisyo sa malapit. Nang maglilinis na sana siya buti na lang may sumulpot na lalaki at pinigilan siya saka siya hinayla palayo. Pagka-uwi tinanong ni Xiao Jing si Goyi kung gusto niyang pakasalan si Baiyon. Sinabi sa kanya ni Goyi na huwag makinig sa tsismis sinabing nakita lang niya si Baiyon bilang isang nakababatang kapatid na babae.
Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ang ina ni Guyi sa susunod na araw upang pasiglahin ang kanilang relasyon ay direktang nagpaparachute si Bayon sa kumpanya bilang espesyal na katulong ni Guyi. Sa kanyang unang araw sa trabaho nagsimula siyang gumawa ng gulo. Habang ang lahat ay nanananghalian palihim siyang pumunta sa workspace ni Xiao Jing kumuha ng mahahalagang kontrata at itinago ang mga ito sa kanyang drawer. Bumalik si Xiao Jing mula sa tanghalian at nalaman niyang nawawala ang mga kontrata. Tinulungan siya ng kanyang mga kasamahan sa kumpanya sa paghahanap at nakakita sila ng kinang sa sahig. Nalaman kaagad ni Xiao Jing na kinuha sila ni Bayon at hinanap siya tinanong kung kinuha niya ang mga kontrata sa kanyang drawer. Hindi lamang niya ito inamin inakusahan din niya si Xiao Jing na hindi sila pinananatiling ligtas. Desperado walang ibang pagpipilian si Xiao Jing kundi ang mag-isa sa kanyang mga drawer. Ang kaguluhan ng dalawa ay nakakuha ng atensyon ni Guyi at tinanong niya kung ano ang kanilang pinagtatalunan. Pagkatapos natutunan niya ang lahat, nagbigay pa ng ebidensya si Xiao Jing. Sa pagkakataong ito pumanig si Guyi kay Xiao Jing at direktang pinangunahan ang kanyang paghahanap. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon binago ni Bayon ang kontrata matagal na ang nakalipas. Sa wakas sa pamamagitan ng surveillance hinanap nila ng mahabang panahon sa basurahan at natagpuan ang kontrata. Ngunit sinabi ni Guyi na nakipag-ugnayan na siya sa kabilang kumpanya para gumawa ng bago at sinabihan siyang itapon ang isang ito. Kasabay nito hinanap din siya ng ina ni Guyi sinabi sa kanya na malapit nang ikasal si Guyi at ayusin ang kanilang relasyon sinabing bibigyan niya siya ng pera para mabayaran siya. Ngunit hindi pumayag si Xiao Jing at tumayo at umalis. At sa kanyang pagbabalik si Xiao Jing ay biglang nagkaroon ng hindi matiis na pananakit ng tiyan. Kinailangan niyang ihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Tinawagan niya si Guyi ngunit hindi makakonekta sa kanya. Nang siya ay nabigla nagpakita si Bayon sa tamang oras at dinala siya sa isang hotel upang magpahinga. Pero hindi niya akalain na kukunan ng litrato ang eksena nilang dalawa. Ipinakita rin ito sa malaking screen sa ibaba ng kumpanya. Agad siyang hinayla ni Guyi nang makita niya ito. Ipinaliwanag ni Xiao Jing na tinawagan niya siya ngunit walang sumasagot at sa galit na galit sinabi niyang walang ibang lalaki ang humipos sa kanya mula sa simula hanggang sa huli siya lamang ang mayroon. Pagkatapos huminahon si Guyi at hinayaan siyang umalis. Nawalan ng tiwala si Xiao Jing kay Guyi. Pagod na siya sa 3 taon nilang lihim na relasyon kaya nagbitiw siya. Akala niya nagtatampo lang siya ng walang dahilan. Ngunit siya ay pagod na pagod at ayaw na niyang ipagpatuloy ang relasyong ito na nagpaalam kaagad. Tiningnan siya ni Guyi nang hindi makapaniwala. Madali niyang tinapos ang kanilang relasyon. Pagkatapos sumigaw siya at sinubukan siyang hikayatin na manatili. Ayaw man lang bumalik ni Xiao Jing. Sa oras na ito nagmamadaling umuwi si Guyi nakitang nawala na ang lahat ng gamit niya at agad na nag-init ang ulo. At dahil si Bayon na mismo ang pumalit sa trabaho ni Xiao Jing ginulo ang schedule ni Guyi naging dahilan ito para palagi siyang nasa bingit ng emosyonal na pagsabog. Kaya pinaalis na lang niya ito para manatili siya sa bahay at maghanda para sa engagement. Noong gabing iyon nagkasakit siya ng pananabik at nagkaroon ng mga bangungot. Nang magising siya agad siyang bumangon para hanapin si Xiao Jing. Hindi rin dito natutulog si Xiao Jing. Nakatanggap siya ng nagbabantang tawag mula kay Guyi at lumabas at sumakay sa kotse nito. Tinatanong kung paano niya nalaman na nandito siya. Sa harap ng mapang-akit na mga salita ni Guyi gusto lang ni Xiao Jing na umalis. Si Guyi nang makitang gusto niyang umalis ay agad siyang kinulong sa kanyang mga bisig tinanong siya kung kailan siya titigil sa paggawa ng gulo kung ano ang nagpapalungkot sa kanya at gustong umalis. Para mapanatili si Xiao Jing sinabi niyang magagawa niya ang anumang gusto niya. Nasaktan si Xiao Jing at desididong sinabi na hindi niya gusto ang mga bagay na iyon gusto niyang layuan siya nito. Ngunit nag-alala si Xiao Jing na mahahanap niya ulit siya kaya nakipaghiwalay siya sa kanyang matalik na kaibigan at naghanap ng hotel. Pero sinabi sa kanya ng staff na na-upgrade na siya sa presidential suite. Pagpasok pa lang niya sa kwarto ay napagtanto niyang may mali. Nang walang oras para mag-isip narinig ni Xiao Jing si Guyi na tinatawag ang kanyang pangalan. Agad siyang tumakbo patungo sa pinto para umalis ngunit naunahan siya ni Guyi ng isang hakbang at pinindot ang pinto sa pagsara. Ipinaliwanag na pinakasalan niya si Bayon para lamang sa mga benepisyo sa negosyo. Ang mga pamilyang Go at Bai ay parehong malalaking korporasyon. Ang kasal sa negosyo ay isang huling paraan. Hindi inaasahan ni Xiao Jing na magsasabi siya ng ganoong kalokohan. Isang lalaki na hindi makatanggi sa kanya nang makita siya ngunit sinampal siya nito sinamantala ang pagkakataong makatakas.
Kinuha ang kanyang bagahe at umalis, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumawag kay Bayan para humingi ng tulong. Nagkataon na mayroon siyang isang homestay na dinisenyo niya na matutuluyan niya. Kasabay nito dito hinanap ni Guyi ang lahat ng lugar sa Nancheng, wala siyang makitang anumang bakas sa kanya. Bigla nitong naalala ang bali-balitang lalaki. Hiniling niya sa isang kaibigan na suriin at natagpuan ang isang lead at dumiretso sa kanya sa galit. Kaya nag-away ang dalawang lalaki na nabaliw sa pag-ibig. Sa kabutihang palad dumating ang kaibigan ni Guyi sa oras upang pigilan siya. Ngunit paano ito hinayaan ni Guyi ng ganoon kadali? Kaya nagsimula ang paghihiganti para sa kanyang kumpanya na nakawin ang kanyang negosyo upang panatilihing abala siya. Ngayon bumisita ang matalik na kaibigan ni Xiaojing. Sabi ng best friend niya parang may mali sa decorating company. Matapos tingnan ito ng mabuti nalaman niyang isa itong kumpanya ng disenyo mula sa isang party. Dahil dito agad na naunawaan ni Xiaojing na ginawa ito ni Guyi. Kaya natagpuan niya siya at sinabing inosente si Bayan at hindi dapat kasangkot at ginamit din ito ni Guyi para banta siya na babalikan siya na sinasabing magiging mabuti siya sa kanya. Sa araw na ito maagang nakabalik ang kanyang nobyo mula sa ibang bansa at sa udyok ng kanyang mga magulang naghanda ang dalawa na magpakasal. Kaya sa araw ng kanilang kasal pinili ni Xiaojing na tumakas sa lungsod. At si Guyi ay tila may pang-anim na sentido sabik na tinatawag siya habang nasa daan. Ngunit ito ay palaging off. Napagtanto niyang mali siya at pinahinto niya ang driver. Sinabihan siya ng kanyang ina na huli na ang lahat, wala na siya. Ngunit gusto niyang gawin ang kabaligtaran, itaboy mula sa seremonya ng pakikipag-ugnayan. Sa oras na ito nakabalik na si Xiaojing sa kanyang bayan, hindi pa rin alam na hinabol siya ni Bayan dito. Itinuring siya ng matandang mag-asawa na parang magiging manugang na isa sa mga bagay na nagustuhan niya lalo na kapag pareho silang naglalakad. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon dumating din si Guyi na nagmamaneho buong gabi at nalaman niyang pinaalis ni Guyi ang engagement. Hindi makapaniwala si Xiaojing na kinanselan niya ang engagement dahil sa kanya. Nang walang oras na mag-isip si Guyi ay naiinis sa kanyang mapagmatuwid na ugali at lumayo na hindi maintindihan ng kanyang ina na binubuli ang kanyang anak na babae. Gusto lang niya itong turuan ng leksyon ngunit hinayla siya ni Xiaojing palayo. Ngunit muntik na naman siyang mahuli nang may ipinadala ng kanyang ina. Sa kabutihang palad ang nakababatang kapatid ni Xiaojing ay lumitaw sa oras na nabigla sa kanila sa maikling panahon. Ngunit nagbigay ito ng pagkakataon para makatakas at dalhin siya sa isang tindahan. Kahit na hindi siya nakakuha ng pabor sa kanyang ina, hindi niya sinasadyang nakuha ang puso ng kanyang kapatid kahit na manatili hanggang sa oras ng pagsasara at hindi umalis. Narinig niyang titira si Bayan sa bahay niya kaya agad niyang sinabi na mananatili rin siya. Ayaw ni Xiaojing na manatili pa siya rito kaya dinala niya siya sa labas para kausapin. Sinabi ni Guyi na kinanselan niya ang pakikipag-ugnayan dahil sa kanya. Kinailangan ni Xiaojing ang responsibilidad. Nagtatakang tinanong siya ni Xiaojing kung maaari niya itong pakasalan. Matatag na sinabi ni Guyi na kaya niya ngunit ang kanyang kamay ay hindi sinasadyang lumuwag na nagsasabing hindi niya ito pakakasalan ngayon. Ang kasal ay hindi isang madaling bagay. Sinabi ni Guyi na kung may pakialam lang siya sa mga benepisyo wala siya ngayon. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglaro dito. Ganyan ang naging childish scene na ito. Itinulak siya palabas, iniisip na taon-taon ay ipinagdiriwang niya ang kanyang kaarawan kasama niya kung sa katunayan ay kaarawan ni Suwan. Nahaharap sa tahasang panlilinlang na ito, paano niya ito matitiis? Nanlumo nagsimula siyang uminom para maibsan ang kanyang kalungkutan. Hindi nakatiis ang kanyang kaibigan at kinailangan niyang tawagan si Xiaojing, sinabi sa kanya kung ano ang nangyari kay Guyi at hanapin siya kaagad. Kaya't umuwi siya at nadatnan si Guyi na hindi gumagalaw sa pool. Sa sobrang takot niya ay paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan nito. Sino ang nakakaalam? Nakatulog lang siya sa sobrang inom. Hindi niya napigilan ngunit hinayla siya nito sa kanyang mga bisig. Kailangan lang ni Guyi na nasa tabi niya si Xiaojing. Kahit nakasama niya siya dahil sa puso ni Suwan magiging kontento na siya. Sinabi sa kanya ni Xiaojing na pahalagahan ang kanyang buhay, pahalagahan ang pusong ibinigay sa kanya ni Suwan, pagkatapos ay umalis ng walang pagsisisi. Para masira ang damdamin ni Guyi, direktang ipinakulong siya ng kanyang ina. Para makita si Xiaojing. Sinamantala niya ang pagkakataong makatakas ngunit sa daan bigla siyang inatake sa puso at nawalan ng malay. Pagkagising ay dinala siya ng kanyang ina sa ospital. Pagkatapos nakatanggap siya ng isa pang mensahe mula sa kanyang kaibigan.
Si Xiaojing ay nasa looban. Kaya sa kabila ng kanyang pisikal na kondisyon sumugod siya. Gusto lang niyang sabihin noon lagi siyang umaasa na hindi niya alam kung paano siya pahalagahan. Ngayon napagtanto niyang hindi niya kayang mabuhay nang wala siya. Sinimulan niya ang lahat ng uri ng gusot. Minsan pa medyo naging makabuluhan ang huli nitong pagmamahal. Akala ni Xiaojing ay dahil alam niya ang tungkol sa nakaraan nila ni Suwan. Doon lang siya magkakaroon ng maling akala na may gusto siya sa kanya. Iniisip na ang lahat ng ito ay sanhi ng kanyang pagkahumaling sa sarili. Hiniling sa kanya ni Guyi na bigyan siya ng isa pang taon. Ayaw na ulitin ni Xiaojing ang kanyang mga pagkakamali. Nang makita niyang desidido na siya tinanong niya ulit siya. Hindi ba't lagi niyang gustong imbestigahan ang katotohanan tungkol sa aksidente ni Suwan? Sinabi niya na maaari niyang tulungan siya. Ang mapang-akit na chairman na handang magpakatoto nagbihis bilang isang cute mapang-akit na kuneho upang pasayahin ang kanyang kasintahan. Pero hindi niya akalain na mag-uuwi ang girlfriend niya ng barkada. Tapos nagtago agad siya. Sa oras na ito walang alam si Xiaojing. Nabigla rin siya sa eksenang nasa harapan niya. Mabilis siyang nagdahilan sinabing ito ay pagtitipon ng isang kaibigan dito kahapon at hindi siya nagkaroon ng oras upang maglinis. Sa oras na ito nakita ng kanyang kasamahan ang isang anino sa tabi ng bintana. Pumunta siya upang mag-imbestiga ngunit malapit nang matuklasan si Guyi. Siya ay pinaalis ng isa pang kasamahan sa puntong iyon ay sinamantala ni Guyi ang pagkakataong pumasok sa silid. Sa matalas na mga mata nakita niya ang relo sa coffee table. Muli na curious kinuha niya ito at nakita na ang relong ito ay limitadong modelo ng edisyon ni Guyi. Agad na naten si Xiaojing mabilis na nagpaliwanag sinabing aksidente itong naiwan ng isang kaibigan. Hindi ito kay Guyi. Kaagad siyang nakahanap ng ibang paksa upang makagambala sa kanila. Ang kanyang matalik na kaibigan na nakikitang abala ang lahat ay gustong pumasok sa silid upang maghanap ng damit na mapapalitan ng hindi alam na si Guyi ay nagtatago sa aparador. Nang makitang bumukas ang pinto hindi niya binitawan. Sa kabutihang palad dumating si Xiaojing sa tamang oras. Matapos maintindihan sinabi niyang sira ang pinto. Si Guyi nang makitang lumipas na ang krisis ay gustong lumabas. Pagkatapos nakita niyang bumukas ang pinto sa pag-aakalang nakaalis na silang lahat kaya bumaba siya sa hagdanan aksidenteng nabangga sila habang naghahanda silang bumalik. Natigilan ang lahat sa kanyang suot. Si Xiaojing nang makita siya ay labis na nagulat na nanlaki ang kanyang mga mata. Tapos sa sobrang hiya niya bumalik siya sa loob. Kinabukasan sinundan niya si Xiaojing sa silid aklatan binuksan ang librong kakabukas niya lang. Sa kanya napagtanto na pumunta siya rito para alalahanin ang dating kasintahan. Sa pagkakataong ito hindi siya nawalan ng gana at tumalon sa halip ay piniling tahimik na samahan siya. Sa isang roller coaster upang maging malapit sa kanya nagsuot siya ng mabigat na pandesot at umupo sa tabi niya. Dahil dito ay nakaramdam ng ligtas si Xiaojing at sa halip tumawa siya at napakaginhawang naglaro. Habang naglalaro ng carousel umupo siya sa malayo at tahimik na pinagmamasdan siya. Ngunit hindi niya akalain na nahulaan ni Xiaojing na siya iyon tinanong siya kung bakit niya ito sinusundan. Ipinaliwanag niya na ito ay dahil nakita niya itong nagsusulat ng listahan ng dapat gawin sa likod ng isang album. 4 na taon na ang nakararaan sa araw na ito iyon ang araw na magtapat siya sa kanyang dating nobyo. Pero hindi siya pumunta may date siya ngayon. Inilagay ni Guyi ang kamay ni Xiaojing sa kanyang puso para maramdaman niya ang tibok ng puso nito at sinabi sa kanya na nakumpleto ni Suwan ang pakikipag-date ngayon sa kanya. Tinanong siya ni Xiaojing kung bakit niya ginawa ito dahil gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng maging taong lubos niyang minahal. Hindi inaasahan ni Xiaojing na gagawin niya ang lahat ng ito para sa kanya. Naantig siya nito kaya nagpasya siyang bigyan siya ng pagkakataon. Kinabukasan hiniling ng kanyang matalik na kaibigan kay Xiaojing na tulungan siyang magbenta ng mga bulaklak. Sinabi niya na hindi niya maibebenta ang lahat ng ito ngayon ngunit sinabi niya na ibebenta niya silang lahat. Kaya nakahanap sila ng parke para ibenta ang mga ito. Nang makitang dumidilim na nang hindi nagbebenta ng maraming bulaklak agad na umakyat si Guyi sa tuktok ng isang swimming pool tinawag ang lahat sa kanyang malakas na boses. Sabi ng girlfriend ko basta ibinenta ko ang lahat ng bulaklak na ito nangako siyang pakakasalan niya ako. Sa sandaling lumabas ang mga salita lahat ay nagmamadaling bumili. Sa isang iglap na ubos na ang lahat ng bulaklak sa kariton. Tinawagan siya ng lahat na mag-propose. Pagkatapos maingat niyang tinirintes ang isang kakaibang singsing. Xiaojing papakasalan mo ba ako? Tumanggo siya bilang pagsang-ayon. Naging matamis ang buhay ng dalawa.
Hindi nagtagal nagpadala ang ama ni Guyi ng mga tao para iuwi siya para makipaghiwalay kay Xiaojing. Iginiit ni Guyi na hindi siya maaaring makipaghiwalay kay Xiaojing at pagkatapos ay umalis ng bahay nang hindi lumilingon. Nag-alala rin si Xiaojing dito kaya pinaandar niya ang kanyang motorsiklo para sunduin siya. Ipinanganak at pinalaki siya ng kanyang pamilya, hindi siya mapili ngunit maaari niyang piliin ang tamang tao upang bumuo ng isang pamilya. Dahil sa prangka at katapatan ni Guyi, naiintindihan din ni Xiaojing ang kanyang puso. Kaya nagtulungan ang dalawa para malampasan ang mga paghihirap. Hindi kinaya ng ama ang kanyang anak. Wala siyang ibang pagpipilian kundi hanapin si Xiaojing, ipaalam sa kanya kung ano ang kahihinatnan nito. Nalaman ni Guyi na si Xiaojing ay tinawag ng kanyang ama. Umuwi siya sa kawalan ng pag-asa sa ulan. Nagmakaawa si Guyi sa kanyang ama. Please hayaan mo lang ako. Ngayon kahit gaano pa karami ang mga paghihirap sa hinaharap na pagpasyahan nilang, haharapin sila ng magkasama. Ang dalaga na naging personal secretary ng chairman sa loob ng 3 taon ay hindi inaasahang nahulog sa kanya pagkatapos na magkasama araw at gabi. Nang mangako silang dalawa na magsasama habang buhay, na balitaan niyang ang nanay ng chairman ang totoong pumatay. Pinatay niya ang kanyang dating kasintahan. Sinadya din itong itago sa kanya ng kanyang nobyo para pagtakpan ang kanyang ina. Para siyang tanga sa sandaling iyon na niloloko ng mga ito. Malungkot at nawalan ng pag-asa, tumalikod siya at umalis. Sa sandaling ito, hindi niya inaasahang nakita niya ang kanyang namatay na kasintahan na nakatayo sa kanyang harapan. Lumilitaw na 4 na taon na ang nakalipas, ang ina ni Suwan ay may malubhang karamdaman. Upang makalakam ng sapat na pera para sa operasyon, aktibong nakipag-ugnayan siya sa kanyang biolohikal na ama ni Guyi. Ngunit ang ina ni Guyi, na nag-aalala na ang anak sa labas, ay babalik at kunin ang mga ari-arian ng pamilya, sadyang nag-ayos para sa isang tao na magdulot ng aksidente sa sasakyan. At hindi sinasadyang nakita ni Guyi ang eksenang ito. Nangangamba na baka may mangyari, hinabol niya si Suwan. Ngunit pagkatapos ay pareho silang naaksidente sa sasakyan. Ang ama ni Guyi, na nag-aalala na malaman ng kanyang asawa na ang iligal na anak ay buhay pa at naghihiganti, ginawa ang pagkamatay ni Suwan. Makalipas ang 1 buwan pagkagising niya mula sa ospital, nakatanggap siya ng balita na pumanaw na ang kanyang ina. Habang nagdadalamati siya, sinisisi ang kanyang sarili sa hindi pagprotekta sa kanyang ina. Sinabi niya sa kanya na ang aksidente sa sasakyan ay hindi isang ordinaryong aksidente, kaya kailangan niyang alagaan mabuti ang kanyang katawan, at pagkatapos gumaling humingi ng hustisya para sa kanyang ina. Mula noon nagugat ang puot sa kanyang puso. Kaya sinimulan niya ang kanyang rehabilitasyon. Sa sandaling siya ay gumaling, muli niyang nakasama ang kanyang ama, sinamantala ang kasalanan ng kanyang ama sa kanya. Sa mata ng mga tagalabas, siya ay isang mabuting tao, maayos ang ugali, masunurin at mapagmalasakit sa lahat. Sa katunayan, habang nagsasabi ng mga moral na salita, gumawa siya ng mga kasuklam-suklam na bagay. Ginawa niya ang lahat ng kanyang kakayahan para mahalin ng kanyang ama. Hindi lamang siya matagumpay na nakabalik sa pamilya, na ayos na rin niyang sumali sa kumpanya bilang project manager. Tinanong ni Guyi ang kanyang ina na dahil hindi siya namatay, kung gayon kanino ang puso nito. Sinabi ng ina ni Guyi na noong siya ay nasa universidad, natuklasan niyang may problema siya sa kanyang puso. Hinanap niya ang puso ng isang tao para sa kanya, ngunit hindi nagtagumpay hanggang sa nangyari ang aksidente sa sasakyan. Malapit nang mamatay si Suhuan, inilipat ng ospital ang puso at iniligtas siya, ngunit hindi niya alam kung sino ang donor. Dahil alam niyang walang kinalaman ang puso niya kay Suhuan, akala niya ay makakabalik pa ito sa kanya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon direktang itinaboy siya nito. At nang humarap si Xiaojing kay Suhuan na bumalik mula sa mga patay, nakita niya ang sakit sa mga mata nito at hindi man lang inisip iyon. Kung talagang nagustuhan niya ito, hindi siya mawawalan ng kontak sa loob ng 4 na taon. Ngunit higit pa riyan ang paghihiganti ni Suhuan. Ginamit niya si Xiaojing bilang tool para sa paghihiganti dahil alam niyang wala siya sa mga kakayahan na mayroon si Guyi. Si Xiaojing lang ang makakapagpawala sa kanya ng emosyonal na kontrol. Kaya sinasadya niyang i-provoke si Guyi, na sinasabing si Guyi lang ang kapalit niya. Sa sandaling ito, nataman ni Guyi ang eksenang ito, ay nagkataon na nakita ni Xiaojing. Nabigo si Xiaojing sa panlilinlang ni Guyi, kaya natural na hindi siya maniniwala sa kanya. Panoorin na lamang niya ang pagmamahal na binuo niya sa loob ng 4 na taon na unti-unting naglaho. Sinamantala ang hapunan ng kumpanya, kinabukasan muling nagpanggap si Suhuan na masama ang pakiramdam para sunduin siya ni Xiaojing para iuwi siya.
Sa sandaling ito hinawakan ni Guyi ang kamay ni Zhao Jing ngunit malamig niyang inalis ito. Hindi sinasadyang nabuntis ng dalaga ang anak ng chairman kaya maingat na naghanda ng proposal ang lalaki. Ngunit hindi niya akalain na nalaman ito ni Baiyon. Sa sandaling ito itinulak ni Baiyon ang babae sa lupa na humantong sa pagkalaglag at pagkawala ng bata. Kaya nagpa siya siyang lumaban. Sa araw na nagsagawa ng konsyerto si Baiyon siya mismo ang nagsiwalat ng pekeng maskara ni Baiyon. Hindi lamang iyon ngunit tumawag din siya ng pulisya upang arestuhin siya para sa investigasyon sa intensyonal na pag-atake. Sinundan ito ng pangunahing media coverage na ginawang target ng pampublikong kritisismo si Baiyon. Sa loob lamang ng isang gabi ibinente ng kanyang ina ang lahat ng kanilang mga ari-arian upang maiwasan ang kanyang anak na makulong. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpakumbaba at humingi ng tawad kay Zhao Jing na nagsasabi na hanggat handa siyang pirmahan ang waiver maaari siyang mag-alok ng anumang kabayarang gusto niya. Ngunit sinabi ni Zhao Jing na mula lamang sa araw na siya ay namatay kung hindi ay hindi niya ibababa ang kaso. Nang makitang determinado siya kinidnap nila siya at pinilit na pumirma. Sa kabutihang palad lumitaw si Guyi sa oras. Ibinagsak niya sila sa lupa at sinamantala ng dalawa ang pagkakataong tumakbo palabas. Ngunit ang kabilang panig ay nag-alok ng masyadong maraming pera. Habol lang sila ng mga kidnapper. Walang ibang pagpipilian si Guyi kundi ikulong siya sa kotse lumalaban sa kanila ng mag-isa. Diretso siyang sinaksak ng kutsilyo sa tiyan. Sa kabutihang palad sa wakas ay dumating ang mga pulis. Umiiyak si Zhao Jing habang sabik na dinadala siya sa operating room. Sa pamamagitan ng pangyayaring ito napagtanto din niya na ang taong tunay niyang gusto ay si Guyi. Gayunpaman sinamantala ni Su Huan ang oras na nasa ospital si Guyi na gustong nakawin ang kanyang proyekto. Upang pigilan si Su Huan na magtagumpay sa kanyang plano maagang umalis si Guyi sa ospital at pumunta sa kumpanya upang pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan sa kabilang panig. Ngunit pinalala nito ang kanyang sugat. Walang ibang pagpipilian si Zhao Jing kundi pumayag na manatili at alagaan siya. Nang makita ang tamang sandali ibinigay niya rito ang singsing na balak niyang i-propose sa kanya. Lalong lumalim din ang relasyon ng dalawa. Nang makitang nabigo ang kanyang plano sinamantala ni Su Huan ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina upang makipagkita kay Zhao Jing. Sa oras na ito si Guyi habang nagtatrabaho ay biglang nakatanggap ng isang nagbabantang tawag sa telepono mula sa isang hindi kilalang tao na nagsasabi sa kanya na i-post ang panukala ng proyekto ng Zeers. Kung hindi si Zhao Jing ay nasa panganib. Dali-dali niyang tinawagan ang kontak para kumpirmahin ngunit hindi niya ito makontak. Ito pala si Su Huan ay nagsuot ng signal block ang device kaya kahit anong tawag niya hindi siya makakonekta. Para sa kaligtasan ni Zhao Jing maaari lamang niyang i-adjust sa mga tao ang bid. Sa kombinasyon ng tama at mali ngunit kapag nag-publish ang kanyang mga subordinate ay nagpadala ng opisyal na bersyon na may hindi maibabalik na mga kahihinatnan. Si Zhao Jing ay hindi tanga. Natuklasan niya na may problema si Su Huan. Nang ipaalala niya sa kanya ang nararamdaman niya para kay Guyi hindi para magpasalamat sa pag-ibig malaya niyang inamin na bago siya bumalik na hulog na ang loob niya sa kanya. Galit na tinanong siya ni Su Huan na matagal na niya itong kilala bakit hindi niya nalampasan ang 3 taon ni Guyi. Sinabi ni Zhao Jing na ang mga damdamin ay hindi masusukat ng oras marami na silang namiss. Sa harap ng malaking pagkalugi na natamo ng kumpanya si Guyi ay hindi lamang brutal na binugbog ng kanyang ama ngunit na demote din. Ang kanyang pang-araw-araw na trabaho ay maglinis ng mga basura sa mga construction site. Mahirap ang araw niya pero sa pagkakataong iyon pakiramdam niya kahit ang mga stall sa gilid ng kalsada ay masarap. Kasabay nito nakahanap din siya ng business opportunity sa pamamagitan ng isyong ito. Naramdaman niya na ang mga basura sa mga construction site na direktang ibinaon at sinunog ay isang pag-aaksaya ng lakas tao pera at materyal na mapagkukunan at hindi environment friendly. Natutunan niya ang tungkol sa isang bagong uri ng teknolohiya na nag-convert ng basura sa isang bagong recyclable na produkto. Kaya nagpa siyang magsimula ng sariling negosyo at umalis sa siya. Ngunit sa sandaling ito may nangyari sa lugar ng konstruksyon. Dahil may mga debris sa kalsada aksidenteng tumagilid ang isang sasakyan at nadurog ang isang manggagawa. Ito ay ang kapabayaan ni Guyi. Sa araw na ito natuklasan ni Guyi na ang mga bagong gulong ng sasakyan ay lubhang nasira. Kaya dinala niya ang manggagawa sa kumpanya para humingi ng paliwanag. Nakita ng direktor ang insidente at sinimulan siyang bastyusan sinusubukang iwasan ang responsibilidad.
Sa kabutihang palad dumating ang nasugatang manggagawa sa oras at sinabi ang totoo. Nakaharap sa matibay na ebidensya sa harap nila para patatagin ang kanyang posisyon, napapanood lang ni Suhuan ang pagbabalik ni Guyi. Sa oras na ito si Guyi at Qiujing ay masayang naglalaro sa looban, hindi pinapansin ang ina ni Guyi na bumisita. Akala nila malapit nang sumiklab ang digmaan. Ngunit sa hindi inaasahan, matapos makita ang pagbabago ng kanyang anak, pumayag ang ina ni Guyi na sila ay magkasama. Ngunit wala silang panahon para maging masaya, sumugod din ang ina ni Qiujing. Matapos magkita ang dalawang biyenan, ang dalawang malalakas na babae ay nagsimulang magtungo sa isa't isa. Sabi ng nanay ni Qiujing, maraming masasamang bagay sa kanilang pamilya, kumalat ang balita at hindi ito kayang bayaran ng kanilang pamilya. Hindi makayanan ng ina ni Guyi na marinig ito, sinabing hindi niya iniisip kung ito ba ay isang makapangyarihang pamilya o isang ordinaryong pamilya. Kaya nagmamadaling hinayla ni Guyi ang kanyang ina. Ngunit ang ina ni Qiujing ay naniniwala na ang mga dragon ay lumilikha ng mga dragon at ang mga phoenix ay gumagawa ng mga phoenix. Ang ama ni Guyi ay maaaring magkaroon ng mga anak sa labas, marahil si Guyi ay maaaring gumawa ng ganoong bagay. Hindi siya pumayag na makasama ang kanyang anak, ngunit nagustuhan siya ng kanyang anak. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maging isang demonyo at pahirapan siya. Kaya't hanggat nasa paligid siya, hinding-hindi niya papayagan silang dalawa ng anumang hindi maliwanag na espasyo. Sa pagnanais ng malalim na halik, pinigilan sila ng ina ni Qiujing. Pumunta siya sa kwarto ng kanyang anak na nagtalukbong ng kumot para mapagkamalan ni Guyi na si Qiujing iyon. Sa sandaling itinaas ni Guyi ang kumot, natakot siya halos sa puntong mawalan ng malay. Nang siya ay natutulog, binuksan niya ang kanyang bintana, ginaisang siya gamit ang isang alarm clock na tinuturuan siyang magluto. Mahirap na kumalma at umupo ng magkasama at kumain. Pagkatapos nagkunwaring nag-aalala si Suwan tungkol sa kalusugan ni Qiujing na inihayag na siya ay buntis at nalaglag. Nagalit ito sa ina ni Qiujing. Pag-uwi niya, pinagalitan niya si Guyi dahil hindi niya kayang protektahan ang bata. Alam ni Guyi na kahit anong paliwanag niya, wala itong silbi. Kaya't nahanap niya ang kanyang ina at hiniling na lumapit sa kanya at magpakasal sa kanya. Pagkatapos dumating din ang ina ni Guyi. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang isip ng ina ni Qiujing. Upang makipagkumpetensya sa isa't isa, ang dalawang biyenan ay sabay na uminom. Pagkatapos nilang maglasing, naging matalik silang magkaibigan. Sa wakas ay namatay ang ama ni Suwan sa ilalim ng kanyang mga manipulasyon. Isinagawa niya ang isang nakakaantig na eksena ng mag-ama sa harap ng lahat. Sa likod ng mga eksena, ang kalooban ay huwad, 10% na lang ng shares ang natitira para kay Guyi. Si Suwan ay hindi lamang nagmamay-ari ng 50% ng mga bahagi, ngunit magtatagumpay din bilang chairman ng grupo. Walang paraan na hindi peke ang kaloobang ito. Sinabi ng ina ni Guyi na ang kumpanya ay dapat ipaubaya sa kanyang anak. Naisip ni Guyi na ang kanyang ama ang nadismaya sa kanya. Aalis siya sa kumpanya at mag-iisa. Kahit ayaw niya ay handa niyang tanggapin ang kahihinatnan. At habang nililinas ang kanyang mga alaala, natuklasan niya na nang makipagtalo siya sa kanyang ama, ang set ng Lego na nabasag niya sa galit ay iningatan ng kanyang ama. Binawi ito at pinagsama-sama ng makumplito niya ang puzzle. Nakita ni Guyi na may dagdag na piraso. Dahil sa sobrang pirasong ito, medyo naghinala si Guyi. Baka ito ba ay bakas na iniwan ng kanyang ama? Dahil hindi sila nagdagdag o nagbawas ng isang piraso kapag nag-assemble ng Lego. Kaya tinanong niya ang kanyang ina kung ano ang kahulugan ng 0407 dito. Ito ang anibersaryo ng araw ng kasal ng ina at ama ni Guyi. Nagpasya silang pumunta sa safe at maghanap ng mga pahiwatig. Nauna na pala si Suwan, humihiling na buksan muna ang safe. Upang hindi maalerto ang kaaway, ang ina ni Guyi ay maaari lamang magpanggap na ang kanyang sertipiko ng real estate ay nandoon. Dahil sa presensya ng isang kliyente, maaari lamang sumang-ayon si Suwan na sumama sa kanya upang kunin ito. Nakaharap sa 5 safe na ito, hindi man lang niya mahanap ang ebidensya. Nakita ni Guyi ang safe na 50407, senyales na buksan ito ng kanyang ina. Wala sa loob. Ang abogadong nag-draft ng testamento ay natagpuan sila ngayon at sinabing may naisip siyang detalye. Pagkabalik, dinala ni Suwan ang suicide note na ipinadala niya sa kanya. Bahagyang nadilaw ang selyo sa bag. At ngayon ang selyong ito ay bago. Dahil doon, mas natitiyak nila na ang testamento ay huwad.
Tanong ni Guyi sa abogado noong inaalagaan mo ang safe ng tatay ko, binigyan mo ba ng pansin ang nasa loob? Hindi 0407 binanggit ng amo ang isang painting sa huling pagkakataon bago siya namatay. Sa ganitong paraan naalala ni Guyi ang painting sa opisina. Kaya si Kiao Jing sa ilalim ng pagkukunwari ng pagdadala ng afternoon tea sa kanilang mga kasamahan sa residential community ay pumunta sa opisina upang suriin ang painting. Sinuri niya ang painting at nakakita ng memory card. Kasabay nito ipinagmamalaking idinaos ni Suwan ang kanyang seremonya ng inaugurasyon bilang chairman. Isang live na video ang ibinahagi sa malaking screen. Tungkol sa 80% ng shares ng kumpanya, si Guyi ay nagmana ng 50%, si Suwan 10% at ang kumpanyang kinabibilangan ni Guyi ay may iwan sa kanyang mga anak. Sinabi ni Suwan na malinaw niyang nilinis ang lahat. Saan nagmula ang video na ito? Ang orihinal na painting niregalo niya sa kanyang ama para pasayahin siya, ngunit hindi niya akalain na doon itatago ng kanyang ama ang memory card, masisira siya. Nagpa siyang makipaglaban kay Guyi. Inamin ng ina ni Guyi na siya ang may kasalanan, ngunit hindi niya naisip na saktan siya. Ngunit inosente si Guyi. Hinabol siya ni Guyi para lang iligtas siya. Kung hindi dahil sa kanya nabangga niya ang kanyang sasakyan. Muntik na siyang mamatay noon. Hindi niya akalain na sa oras na iyon sinubukan siyang iligtas ni Guyi na halos mawalan ng sariling buhay. Dahil hindi niya kayang harapin ang katotohanan, pinili niyang magpakamatay. Sa kabutihang palad pinigilan siya ni Guyi sa oras sinabi na ang kanyang ina ay hindi gustong makita siyang ganito. Kailangan niyang mamuhay ng maayos. Sa huli ibinalik ni Guyi ang kumpanya kay Suwan. Siya at si Kiao Jing ay nagtatag ng isang kumpanyang nangangalaga sa kapaligiran. Nagtagumpay sila sa kanilang trabaho. Kaya sinimulan ng ina ni Guyi na magpakasal. Dito mismo, Boss Secretary Kiao Jing, hinihintay namin ang araw ng iyong kasal. Ngayon ay isang magandang araw para magparehistro. Dinala ng nanay mo ang mga libro para sa inyong dalawa, holiday ngayon. Pipirmahan namin ang mga papeles at ikakasal ka. Sa wakas ang tunay na pag-ibig ay ginantimpalaan ng kaligayahan. Mangyaring mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng mga abiso sa tuwing may bagong pelikula. Salamat po.